So eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong kawawang sundalong DDS no na may ginawang kalokohan na ngayon mga sangkay, kawawa po ang kinahinatnan. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. At ito nga po mga sangkay, pag-usapan po natin ito. Kasi sana maging babala ito sa lahat ng mga kababayan po natin. No, lalong-lalo na po yung mga nasa nagsisilbi sa ating bansa, mga sundalo, mga pulis na hindi makisawsaw sa politika, no? Ito nga po ang sama ng kinahinatnan ng taong ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Tingnan po natin itong kawawang kinahinatnan ni Sir na kung saan ngayon ay nakatakda na umanong humarap sa court martial dahil sa viral post. Tingnan po natin. Matapos magpahayag ng pagkala sa suporta sa kasalukuyang administrasyon, haharap na sa General Court Martial ang isang colonel ng Philippine Army. Siguro naisip niya mga sanggay, siguro lang tingin ko lang, ang post niya na kakalas na siya sa pagsuporta sa administrasyon ni PBBM. Siguro naisip niya na baka suportahan din ako, may mga sumunod din ng mga sundalo nakakalas. Kasi 'di ba 'yun ang pinapalabas ng mga DDS. Marami ng mga sundalo ang ayaw kay BBM, malapit na sila kumalas. Si ganito kakalas na, si general ganito kakalas na. Siguro nadala siya sa mga ganun. Kaya siguro doon na nahugot niya ang kanyang lakas ng loob para sabihin 'yun. Ang problema nung isiniwalat niya ang kanyang sinasabing pag-withdraw ng kanyang support kay PBBM, nagresulta tuloy ito ng matinding problema sa kanyang buhay, sa kanyang karir. Dahil mga sangkay, wala pong sumuporta ng kahit na isang sundalo. Di ba? So, anong nangyari? Nasa pautay ng balitang yan, si Brian Castillo. Formal nang isasalang sa paglilitis ng General Court Martial si Colonel Odi Mungao, isang senior officer ng Philippine Army. Grabe, senior officer pa naman sana ng Philippine Army. Oh my goodness. Ito ay matapos niyang mag-post sa social media ng kanyang pagkala sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayun na nga po, yung sinasabi natin. Padalos-dalos kasi ng mga desisyon sa buhay. Dapat, sabi pa nga ng iba, naniwala siguro si Sir sa mga sinasabi ng mga DDS na marami na mga sundalo ang magwi-withdraw ng support kay PBBM. Ang problema, wala nga po Siya lang So ngayon, kung maharap tuloy siya sa court martial, naku. Ayon kay Philippine Army Commanding General, Lieutenant General Antonio Lafarete, sapat na anya itong basihan ng paglabag ni Mungao sa Article of War 63 dahil sa kawalang galang umano sa Pangulo. Ayan na. Sinumpaan nila yan sa kanilang tungkulin 'Di ba? Bilang isang sundalo. Dapat ikaw ay naninindigan sa konstitusyon natin. Hindi sa kung kaninong partido. Sa konstitusyon natin, ang Commander-in-Chief, si PBBM. 'Di ba? Hanggat siya ang Commander-in-Chief, dapat hindi niya ginawa yun. Lalong-lalo na mga sangkay. Wala naman pong grupo ng mga sundalo na nagbabalak mag-withdraw, di ba? Pauso lang ng mga DDS, sabihin nila, ayun na, mga sundalo, magwi-withdraw na ng suporta kay PBBM. Pakulo lang nila yun, hindi naman talaga totoo na mangyayaring eksenang yun. Ayan, mga sangkay, nadali tuloy siya. Bilang Commander-in-Chief, sabi ni Nafarete, natapos na rin ang inisyal na investigasyon. Tapos na po yung investigation sa kanya sa TRACOM, and he's already here for GCM, for a General Court Martial. We are already preparing for it. May nagmi-meeting pa yung
composition. Meron akong pinirman sa composition and it will be malapit na. Batay sa Article number 63 ng Articles of War, may ituturing na paglabag ang anumang uri ng hindi paggalang at pambabastos sa pangunahing mga lider ng bansa. O yan mga sangkay, basahin natin. Republic Act number 242, an act to amend certain provisions of Commonwealth Act number 408, otherwise known as the Articles of War. Article number 63, disrespect toward the President, Vice President, Congress of the Philippines, or Secretary of National Defense. Any officer who uses contemptuous or disrespectful words against the President, Vice President, the Congress of the Philippines, or Secretary of National Defense shall be dismissed. Yun ang problema mo, sir. Hindi ka nagbabasa ng batas. Shall be dismissed, klaro po, from the service or suffer such other punishments as a court martial may direct. Any other person subject to military law who so offends shall be punished as a court martial may direct. Yun ang kinahinatnan niya. Gayon din sa kalihim ng national defense. Sino mang sundalo ang mapatutunayang guilty ay masisibak sa serbisyo. Kaya nga mga sanggay, di ba, may mga nakita ba kayo mga sundalo na bumabanat kay VP Sara? Wala. Kasi nga bawal po yan. Those are speculations na pinapatahimik natin. We have our standards as military, part of the military organization. He is still part of the organization and ginawa niyang pagbigay na nawalan siya ng confidence. No? So he has to face this an investigation for this. The due process. Kawawa no? Nakatakdang magretiro si Munggaw ngayong taon, pero posibleng ipahold ang kanyang retirement benefits. Ang sakit yan, ipapahold yung retirement benefits. Eh paano kung pagtanggalin yan? Hindi kawawa siya lalo dyan. Ay nako. Para sa kanyang paglilitis, Yan na nga ba sinasabi po natin sa mga desisyon natin sa buhay. Sana ayusin para hindi ganito. layo ng Philippine Army na mapanatili ang disiplina at profesionalismo sa kanilang hanay. Doon na lang sa court martial niya siguro sabihin yun. Wala pang petsa kung kailan magsisimula ang paglilitis ng General Court Martial kay Munggaw. Matatandaang noong nakaraang buwan ay sinibak si Munggaw bilang commander ng Philippine Army Training Support Group. Nagbabalita. O yan, ano ang inyong opinion dyan? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sanggay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.